Patay sa pamamaril ang kapitan ng isang barangay sa Muntinlupa City. Ang suspect, demotorsiklo ayon sa isang saksi. At nakatutok si Rafi Tima. Kita pa sa gate na ito ang tama ng bala na tumapos sa buhay ni Kapitan Ronaldo Loresca o Kapitan Kaok ng Barangay Buli, Muntinlupa City. Nangyari ang insidente Miyerkules ng gabi. Kanina, binalikan ng Muntinlupa Police ang pinangyarihan ng pamamaril. Ayon sa mga kasamahan ng kapitan, may bigla na lang tumigil na motor na may dalawang sakay, ilang metro ang layo mula sa kanila at mabilis na pinaputukan ng biktima. Pagtigil ng motor dyan, ganun kaagad. Kaya pagtingin ko, nakasubsub kaagad sikat, may dugo na dito. Ayon sa isa pang saksi at kaibigan ng biktima, magkakatabi lang daw sila kaya posibleng professional lang gumawa dahil lahat ng itinutok ng gunman na ni hindi bumaba ng motorsiklo tumama sa kapitan. Akala ka nga namin noong una, sumabog na gulong ng motor. Kaya nagulat, sabi pa rin ni Kap, aba yun lang nabanggit niya. Kasi lahat kami nakatitig, may nagse-cellphone, nakayuko lahat. Tama sa ulo ang ikinamatay ng biktima na naisugod pa sa ospital. Ang mga kasamahan ng kapitan noong gabing yon na kanyang mga kababata at kamag-anak, ikinagulat ang pangyayari dahil wala daw silang alam na dahilan para patayin si Kapitan Kaok. Wala naman akong kinukwento na may threat siya o may... Hindi naman siya nagkukwento kasi pag mga ganyan, wala namang siya, kumbaga yung mga nangyayari sa kanya, hindi siya nag-ano talaga. Personally, wala po talaga siya sinasabi sa amin. Talagang nakakapanghinaya, nakakapanlumo. Sayang, sana nga magkaroon ng kalutasan yung pagpatay kay kapitan. Ang Muntinlupa LGU nangakong tututukan ng kaso at hinihikayat ang sinumang may alam o nakakita sa krimen na makipagtulungan sa mga otoridad. May lead na raw silang nakuha base sa backtracking na ginawa ang mga pulis gamit ang CCTV ng Muntinlupa Operation Center. Ang Muntinlupa Police tumanggi munang magbigay ng pahayag dahil kailangan pa raw ng masusing investigasyon sa kaso. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Bukod sa bilyong-bilyong pisong halaga ng pinsala sa mga pananim, apektado rin ng El Nino ang mga alagang baboy. Kumusta naman ang supply at presyo? Nakatutok si Bernadette Reyes. Ang bitak-bitak na lupang ito, isa palang dating palaisdaan na natuyot na dahil sa sobrang init. Isa lang ito sa matinding epekto ng El Nino sa lalawigan ng Bohol. Natuyot na rin ang ilang sapa at bumababa ang tubig sa ilang ilog pati na sa Pilar Dam. Sa kabuuan, 36 na bayan sa lalawigan ng lubhan ang naapektuhan, dahilan para magdeklara na ng state of calamity ang probinsya. Matindi nga ang dagok ng El Nino, partikular sa sektor ng agrikultura. Sa buong bansa, umabot na sa 4.6 billion ang pinsala sa bigas, 3.17 billion naman sa mais, 1.6 billion sa high-value crops, habang 10.47 million naman sa livestock and poultry. Ayon sa National Federation of Hog Farmers Incorporated, bukod sa may mga nangangamatay na baboy, isa sa mga karaniwang epekto ng sobrang init na panahon sa mga baboy ay ang hindi paglaki nito. Instead of being able to grow them to 115 to 120 kilos na live weight, ngayon siguro parang 90 to 100, maswerte na, no? Napakahirap. Dahil mahal pa yung feeds. So siyempre, ang chances are, yung mga farmers, kahit na malilit yung baboy, pag nasa sapat na age na yun, ilalabas na rin yun. Yung maliliit, na nakakatay na. Kasi kasama sa walang paninda. Dahil pa rin sa mainit na panahon, apektado rin ang presyo ng pagkain ng mga baboy, tulad ng mais, kung saan umabot na sa 3.17 billion pesos ang pinsala. Tataas na naman yung presyo ng corn kung yung supply natin ay wala. Batid ng Department of Agriculture ang epekto ng El Nino sa mga hog raisers. Right now, we're importing 40% ng corn. So gusto namin mapalit na natin yon kasi para ma-increase natin yung production natin ng mga raw materials na hindi natin i-import. Sa pinakauling price monitoring ng Department of Agriculture, tumaas ng 20 pesos ang kada kilo ng liempo sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Dito sa Mega Q-Mart sa Quezon City, naglalaro sa 330 hanggang 400 pesos ang kada kilo ng baboy. Sa kabila naman ng mga hamon ng El Nino, siniguro ng DA na sapat ang supply ng baboy ngayon. Malayo rin ang presyo ng retail sa farm gate price ng baboy. Minsan ang difference 50, 100 pesos. May mga traders kasi nagte-take advantage So isa-set natin yung pagpunta natin sa mga lugar na talagang mababa naman. Na pag sila mag-take advantage sa mga consumers natin.
Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Dahil umano sa hindi pinayagang virtual na pagdalo ni Senador Bong Revilla sa mga sesyon ng Senado, kung kaya gumulong ang rigudon sa Senado, ayon kay Senador Bato de la Rosa. May foot injury kasi noon si Revilla. Ang tugon naman ng mga supporter ng dating Senate President sa Senado sa pagtutok ni Darlene Cai. Eksaktong isang linggo matapos mag-resign bilang Senate President si Senator Mig Zubiri, nagkaroon ng diskusyon sa Senate session tungkol sa pagbibigay ng permiso kay Senator Bong Revilla na online muna umattend ng sesyon. Nagpapagaling pa kasi siya mula sa kanyang injury sa paa. May I know the exact rule, Mr. President, concerning a colleague, concerning a member of this chamber with medical devices, apparatus, and apparently under rehabilitation, Mr. President? Is he really required to be physically present during hearings? I'm referring, Mr. President, to the Honorable Senator Ramon Bong Revilla. Lagi ko po nakikita rito na may dala, kulang na lang po, wheelchair. Bumuka raw ang tahi mula sa operasyon kaya hindi siya makalakad ng maayos. Hindi pumayag si nooy Senate President Mig Zubiri dahil bukod sa hindi raw ito alinsunod sa rules ng Senado, nakakalabas naman daw si Revilla. The rules is very explicit. We only amended the rules for online sessions for COVID infected individuals or those that have contagious diseases, COVID, TB, Ebola. Pagkaganyan. He attended a political party rally in Manila Polo Club, was seen by everybody standing beside our president, and therefore he seems fit to be able to join us. And he joined us last Wednesday. To be very fair about it, he did join us last Wednesday. So I leave it now to the majority leader to make the proposition. Just want to let you to inform the body, hindi po tayo nagpapaawa dito, no. This is just a mere parang consideration. Sino ba namang gustong umabsent dito? That's why I want to be online. During our last session, I attended. I tried. Pero namaga yung paa eh. So it's okay, Mr. President. Kahit na mabulok yung paa dito, no problem. Para sa bayan. During our last session, I attended. Sa huli, pinayagan din si Senator Bong Revilla na mag-virtual attendance habang nagre-recover sa operasyon. Ayon kay Senator Bato de la Rosa, ito raw ang naging mitya ng planong patalsikin sa pwesto si Zubiri bilang Senate President. Trigger, yung mga artista, sumama ang loob nila Ruben Padilla, nila ni Jinggoy, yung mga artista group, at doon na nag-start yung I am not trying to fend off yung mga pagsisisi na sa akin sinisisi. Kung yan ang tingin nila na yung PDLX, din Soviet kung yan. Pero gusto ko lang mag-share sa inyo na informasyon na nag-retrigger uli itong pag-alis kay Senator Migs nung nagalit yung mga artista. Matatanda ang sinabi ni Zubiri na ang hindi niya pagpigil sa hearing ni De La Rosa ang isa sa dahilan kung bakit nawala siya sa pwesto. Sinubukan namin kunan ng pahayag si Zubiri ukol dito. Pero si Senadora Nancy Binay na raw ang magsasalita para sa grupo nilang tinatawag ngayong Solid 7 na binubuo ng mga senador na nanatili ang suporta sa kanya. Sa isang pahayag, sabi ni Senadora Binay, weird daw isipin ang rason umano sa likod ng tinawag niyang Senate coup ay dahil sa namamagang paa. Sabi naman ni Revilla sa GMA Integrated News, dapat ay mag-move forward na raw. Pwede raw isang issue ang nag-trigger. Pero bago raw ang diskusyon tungkol sa kanyang injury, marami na raw problema. Para sa GMA Integrated News, Darlene Cai, nakatutok 24 oras. Pinangangambahan ng isang grupo ang posibleng epekto ng pagpayag na makapagmay-ari ang mga sibilyan ng high-powered firearms. Ang mungkahi nila sa gobyerno sa pagtutok ni Chino Gaston. Kung ngayon pa lang may ilang nagdadala, nagkakasa o nanunutok pa ng baril tulad ng mga napapaaway sa kalsada, tanong ng Gunless Society of the Philippines, paano pa kaya pag naramdaman na ang epekto ng pagpayag muling makapagmay-ari ang mga sibilyan ng matataas na kalibre ng baril? This might result to
the state, the law enforcement of the state, to be overcome by civilians. Ang pagmamayari ng baril ay dapat pribilehiyo lamang. Dati nang may pribilehiyong makabili ng high-powered rifles sa mga sibilyan. Pero kasunod ng Marawi Siege, pansamantala itong sinuspinde noong 2018. Nitong Marso, inamyendahan ng PNP ang Implementing Rules and Regulation ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at pinahintulutan ang gun ownership ng hanggang 7.62 caliber rifles. Paborito ang ilang local gun manufacturers. Who would have known that in this day and age they would have been invaded by Russia? So a lot of the men, the able-bodied men, were sent to the forefronts, and left in the towns were the women and the children. It's better to learn and be ready. Hindi man kontra sa gun ownership, gusto ng Gunless Society na higpitan ang pagmamay-ari nito. Baka raw kasi magaya ang Pilipinas sa Amerika kung saan hindi lang gun-related crimes ang naitatala, kundi mga mass shooting dahil sa access ng mga sibilyan sa baril. Ayon sa PNP, tinatanggap na sa ngayon ang mga order ng customers para sa 5.56 hanggang 7.62 caliber rifles. Pwede na bumili ang civilian. Sa ngayon, kapag may approved purchase na, saka pa lang pwedeng i-release. But we are drafting a memorandum guidelines as well as yung revision ng license ng mga dealers. Hanggang isa lang na high-powered rifle ang pwedeng malisensyahan sa kada sibilyan. Bawal din ang mga sniper rifles at armor-piercing na mga bala at military-grade equipment. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Kapapasok lamang po na balita, pinagbabaril ang isang babae sa loob ng isang van sa K8 Street sa Camias, Quezon City. Pagkatapos ibumangga ang van sa isang delivery truck. Nakasuot ng ID ng Land Transportation Office ang biktima. Sa pinakuling ulat ng Super Radio DZBB, nakahandusay pa sa loob ng van ang babae habang patuloy ang pagsusuri ng Quezon City Police. Kinurdonan na ng Quezon City Police ang crime scene na nagdulot ng pagbigat sa daloy ng trapiko. Mabilis na chikan tayo para updated sa Showbiz Happening. May misteryong mangyayari na bigla na lang akong mawawala. Yan ang patikim na episode ng Magpakailanman bukas na pinamagatang Babalikan o Papalitan. Bibida dyan si Rob Gomez at Bianca Manalo kasama si Jason Abalos. Hard work paid off para sa Sparkle teens na sina Princess Aliyah at Keisha Serna. Graduate na sila sa junior high school at with flying colors. Kabilang din sina Princess at Keisha sa upcoming Kapuso series na Forever Young. Samantala, sabay sa excitement ng crowd, full of confidence and energy ding, nag-host sa Coronation Night ng Miss Universe Philippines sina Alden Richards at Gabby Garcia. Pinusuan at pinag-usapan din yan ng netizens. Makichika kay Nelson Canlas. Ibang level ng confidence ang ipinakita ni Gabby Garcia sa kanyang first time na pag-host ng Miss Universe Philippines. Angat na angat ang hosting skills ng Sparkle Star na umani ng positive reviews mula sa netizens. Napawaw din ng netizens sa 5 evening gown changes. At syempre, ang energy na kailangan niyang ibigay, naging sulit naman daw sa huli. I didn't really expect for it to turn out like that, but I made sure that I prepared for it. So it wasn't just, me appearing there and just reading the whole script. It was me preparing days before. Pinusuan din ang picture nila ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. Feeling ng maraming fans, passing the baton na raw ito at papasukin na ni Gabby ang pageantry. Pero ang sagot ni Gabby, it's complicated. I saw that also. Dahil din sa frustration ng dream ko, naging host ako bigla ng Miss Universe. I super want talaga, ever since I was a kid, and I've been very, very vocal about it. Nagpapasalamat naman si Alden Richards sa ikalawang pagkakataon na makapag-host ng isa sa pinakamalaking beauty pageant sa bansa. Full circle daw ito para sa kanya dahil sa pageantry din siya nagsimula. I really enjoyed hosting Miss Universe Philippines even last year. And it's a different experience, Tas kasama ko pa yung dalawang co-host ko, which is si Arbony and Jeannie Mai, na
talagang nadala nila ako. Talaga namang high energy ang ibinigay ni Asia's multimedia star that night. Pampanga! Bagay na pinuri at ikinatuwa ng netizens. Napipikon ka ba doon sa mga? Hindi, actually kinokollect ko siya. Kinocompile ko po siya. Hindi, pero natatawa lang akong panoorin kasi parang halos ganun din naman yung delivery ko before. Ang laki kasi ng MOA Arena, so I really had to. And then the fans are there screaming. Gusto kong sabayan yung excitement nila. This Sunday, May 26, mapapanood ang delayed telecast ng Coronation sa Kapuso Network, 9 a.m. nationwide at 9:45 a.m. sa Central at Eastern Visayas. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.